Gabi ng Misteryo. It's hard to really describe it. I see the lights, the red and green, blinking on and off. They're pretty high. Some of them are low. I think maybe it's a helicopter. No, it's not a helicopter. Then suddenly it gets closer and it's hovering right over the trees, and it looks like, I guess, an enormous drone. I'm not even sure what it. I've never seen anything like it. It's just a drone on steroids. And what they don't want to admit is that these are spaceships of friendly alien beings called the Galactic Federation. Oh yeah, it is triangular shaped. They're looking for something. What might they be looking for? Well, potentially, we're aware of a threat that came in through Port Newark. Maybe that's radioactive material. There was and there is an alert that's out right now that radioactive material in New Jersey has gone missing on December 2nd. It was a shipment. It arrived at its destination. The container was damaged and it was empty. This is going to create a stampede. I can impress my friends. I can shoot drones out there. And that's what happened. And then the government made it worse by saying, A, that these things are harmless, but B, they don't know where they come from or what they are. How do you know that something is harmless unless you know what it is and where it came from? So I think this crisis is self-inflicted. Pero bakit? Bakit? Ang tanong, bakit hanggang ngayon, wala pa ring concrete na paliwanag ang FBI, ang US government tungkol dito. Kaya tayong dito sa may Hong Kong. You can offer prayers. Wala namang mawawala niya. Flowers. They also burn incense. Diplomat Hotel? La North Cemetery. Certainly opened a portal to another dimension. Our military knows and our president knows, and for some reason they want to keep people in suspense. I can't imagine it's the enemy, because if it was the enemy, they'd blast it out. Even if they were late, they'd blast it. Something strange is going on. It's not a bird, it's not a plane, it's a drone. Nothing nefarious, apparently, but they're checking it all out. They just think it's just one. There's a lot of drones authorized up there. We have no evidence that these activities are coming from a foreign entity or the work of an adversary. We're going to continue to monitor what is happening, but you know, at no point were our installations threatened when this activity was. You know, there's always the potential that because of the heightened awareness, now we're just more aware of this particular issue. But again, we'll continue to take this very seriously. We'll continue to take appropriate action. So that is what is happening. The drones are a predictable launch of a diversionary and a confusing event. They're certainly not extraterrestrial. Theory about mga extraterrestrial being na talagang unti-unti na nagpapakita sa tao. At ito ay bahagi ng ascension ng tao. Maring may basihan. Pagkakaiba daw yung mediumship sa sinasapian. Talagayang kababalaghan, pananaliksik sa kapangyarihan ng isipan, pagpapakita ng mga nilalang, inyong matutunghayan sa Gabi ng Misteryo. Kasama si Ray Sibayan tuwing Sabado, alas 10 ng gabi sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Gabi ng Misteryo. Mga kamisteryo, ngayong gabi ito pag-usapan natin tungkol dito sa controversial na mystery drone sighting sa Estados Unidos. Ano ba ang nasa likod nito? Ano bang grupo? Ito ba'y kagagawan nga ba ng US government? Ito ba ay kagagawan ng dayuhang bansa? Although sa mga nauna ng mga pronouncements ng mga opisyal ng Amerika, malayo at hindi
ito kagagawan o banta sa seguridad ng naturang bansa. Nothing nefarious apparently, but they're checking it all out. They just think it's just one. There's a lot of drones authorized up there. The government knows what is happening. Look, our military knows where they took off from. If it's a garage, they can go right into that garage. They know where it came from and where it went. Marami mga teorya kung anong grupo at sino ang marahil na sa likod nito. Tulad na lamang isang conspiracy theory about mga extraterrestrial being na talagang unti-unti na nagpapakita sa tao. At ito ay bahagi ng ascension ng tao. Maring may basihan kasi yung mga nakita mga sightings sa Amerika at iba pang mga lugar sa mundo ay talagang nagpapakita ng kakaibang paggalaw ng mga sasakyan na ito. At mayroon pang magkakataon na may interaction sa tao sa baba. Mayroon din pagkakataon ng isang sinasabing conspiracy theory na ito raw ay isang peking alien invasion na gustong palitawin ng US government. The drones are a predictable launch of a diversionary and a confusing event. They're certainly not extraterrestrial or NHI. The pop culture now is non-human intelligence term, NHI craft. So this is a PSYOP, psychological warfare operation. We predicted it. We've been predicting it for 25 years. Sa ngayon, mayroong isang very controversial na pronouncement, declaration ng mismong alkalde ng New Jersey, si Mayor Michael Melham, na sinasabi na mga drone na ito ay talagang sadyang pinalipad ng kung sino man, dahil wala namang pag-amin dito ang US government, ng sino man para hanapin daw ang nawawalang radioactive material. Ito daw mga drone na ito ay may kakayanan na ma-detect yung radiation kung nandoon yung radioactive material, kaya't mababa ang kanilang paglipad. In my opinion, they're looking for something. What might they be looking for? Well, potentially, we're aware of a threat that came in through Port Newark. Maybe that's radioactive material. There was and there is an alert that's out right now that radioactive material in New Jersey has gone missing on December 2nd. It was a shipment. It arrived at its destination. The container was damaged and it was empty. That the drones could be, sniffing out radioactive material from the ground. I doubt it. Radioactive radium, for example, is only found commercially in very small quantities, and the radiation doesn't go very far. You're talking about alpha rays and beta rays, which only go a few feet. And so there's simply not enough radium to alert people that there's a danger involved. And just realize that the aliens, if there are up there, probably have their own supply of radium. They don't need to use the radium that's found in trace quantities here on the planet Earth for medical reasons. At syempre, ngayong gabing ito ay nagkaroon tayo ng pagkakataon na makaugnayan ang ating mga kaibigan sa larangan ng ufology, sa larangan ng metaphysics, and sa larangan din po ng mga pananaliksik tungkol sa ganitong pangyayari sa buong mundo. Wala iba kundi sina Miss Cora Guidote and Norman Imperial. Narito ang takbo na ating usapan kasama sina Miss Cora and Brother Norman. Pag-usapan natin tonight yung tungkol sa nangyayari dyan sa US, Brother Norman. New Jersey, sa Washington, sa New York, and some other places dyan sa Amerika. And until now, tuloy pa rin yung pag-question doon sa sinasabing mga drone na nagpapakita sa iba't ibang mga lugar dyan. And wala pa ring declaration ng ang US government to confirm kung ano ang source nitong mga drone na ito. And ang matindi nga nito, yung mga drone na hindi yung pangkaraniwang drone na nakikita natin na ginagamit sa vlogging at iba pa, mas malalaki, kasing size ng sasakyan. Ano sila
Actually, mga TR-3B or TR-3C ang model eh. Alam mo yung mga B-size na yung may mga multi-lights. Minsan, tatlong lights lang yung nakita, pero ang hugis niya letter B din eh. So, that's the suspicious right there. Triangular. May ibang shapes, may triangular, may bilog. Yes, ma'am. So, Ma'am Cora, ano sa tingin niyo itong mga ito? So far, I think I understand na may confirmation din sa mga galactic beings na some of these sightings ay talagang galing sa kanila, no? Well, first of all, sabi ng Pentagon, hindi siya human. Hindi rin siya military. So, kumbaga, nanggaling sa Pentagon. Pero they still will not say that these are from alien origin. So, pero common sense tells us that it probably is, di ba? Kasi kung ang Pentagon mismo hindi nila ma-figure out kung ano yan, edi ibig sabihin talagang alien technology yan. Diba? So, kasi matagal nang sinasabi sa atin yung source ko na malapit na yung Ascension. Ascension parang sa kanya yung interpretation niya kasi parang medium siya ng mga Pleiadians. So, para sa kanya, malapit na yung sunduin ng mga crafts na to para pumunta sa Earth Sheen. Ang tawag niya yung Earth Sheen where there will no longer be duality. No? Kaya lang, ang susunduin lang yung mga gumagawa lang ng kabutihan, tsaka gano'n. So parang ito, isa sa mga senyales na yung palapit na ng palapit yung ascension process. So, dadami makikita natin. Kaya lang ngayon, yung phenomenon ngayon, parang mostly sa mga US military sites. And hindi lang sa US, but sa Germany, meron pa isang country na nakitaan yan. So, bakit sa yung mga US military sites? So, maaari din na pinoprotect nila yung Earth from any nuclear attack, no? Kasi lapit na yung inauguration ni President-elect Trump. So, yung deep state, maaaring to prevent his inauguration, manggugulo sila. So, may mga ganong threats. So, maaaring itong mga alien beings na to kasi mga benevolent naman yan eh. So, kasi if they mean us harm, they would have already harmed us. So, maaaring they're trying to protect us. Di ba in the past, meron na tayong na-witness na dinisarm nila yung mga nuclear facilities at recorded yan ng US military. Pero hindi naman sinasabi kung what particular extraterrestrial species itong hindi nila sabihin. Pero yung medium, yung matagal na sinasabi rin ng medium si Cab, sabi niya na pag triangular, usually Arcturian origin. Tapos pag spherical Pleiadian or something. Yung ganun type. Pero we can only speculate and we can only trust his word for it. Pero yun nga, since yung shapes iba-iba, tsaka yung light display, medyo nakakagulat din, no? Kasi hindi talaga ordinary yung mga nakikita ng mga tao. At least yung mga videos na pinadadala nila. Ibang klase din. Brother naman, based sa nakalap mo naman ng mga information dyan sa Amerika, well, of course, ako nakatutok din dyan and until now, wala pa rin sinasabi ang FBI, ang Pentagon. Although ang Pentagon mayroon na mga unang mga announcement or declaration na ano daw to, hindi naman daw threat sa national security at walang ibang dapat na ipangamba. Pero ang problema, yung mga taga-US, nangangamba sila sa kanilang seguridad. Especially yung mga drone na yan ay paikot-ikot sa kanilang area at mas malapit, I think mga lumilipad na mga around 500 feet, or hanggang 700 feet. Alright, Brother Norman. Siguro I have at least two speculations dito eh. First of all, siguro nga yung may sinasabi naalala ko that comes into mind,
is yung may isang whistleblower na taga Secret Space Program, SSP, ang pangalan Corey Good. I don't know if you guys have heard of Corey Good. Yes. That he said way back in 2015 na during data dumps na pag ilalabas na handa na yung mga Secret Space Program factions, may 5 Secret Space Program factions dito eh. Yung lowest na yan yung Black Ops na facilitated or sponsored by Air Force, yung Black Ops Secret Space Program. Sila yung madaming craft na ganyan na pinapalibot. At sinasabi nilang, yung mga craft na yung mga drone na yan, they are ours. That doesn't belong to any other civilization. Na tayo ang may invento ng mga anti-gravity humanity. Sila, mga taga-Air Force Secret Space Program. But I think they're oblivious to the existence of the other 4 other Secret Space Program. So, sasabihin nila na sa atin, siguro wala silang ibang contact sa mga taga-ibang interstellar civilization sa local group natin sa galaxy. So, sasabihin nila, ayan, di-disclose na sila, that's one of them. And yung sa pangalawa, yung taga-LOC. Yun yung secret arm ng NASA, yung may nasa dalawa yan eh. May civilian and secret military side yan. Yung secret military side ng NASA is what he called as Lunar Operations Command, LOC, na nandun sila nag-operate sa dark side of the moon, na may underground base sila sa moon, na tas may mga base rin sila na may satellite image sila na which are all classified. Pang hugis nila hugis swastika eh. Pang mga mga offshoot sila ng mga German secret society. So, alam sila, yung parang medyo, hindi naman ganun terrifying part kasi wala na yung nila eh, yung si Hitler na, yung legacy nila, nag-die out na kasama nung Nazi Germany. So, yung legacy nila, meron talaga sila mga anti-gravity spacecraft do sa buwan, yung mga leftover ni Führer, ni Hitler. So yun yung mga iba kong in-speculate na nagsasagawa nito or both. Pareho silang LOC, pareho silang Black Ops Secret Space Program as part of the data dump. Yung sinasabing data dump is the cosmic disclosure, yung full disclosure na sinasabi. Ang tawag nila doon, ang code name nila is full data dump. So full cosmic disclosure. So lahat ilalabas nila, technology, mabibigla. Ginigate siguro ito yung first preliminary stage na ginigate sila paano magiging reaction ng populace, ng general population sa mga ganitong mass sightings. Hindi siya pa lang yan, hindi pa sinasabi na mga anong technology meron sila. So, siguro we can say that we are in the preliminary stages ng sinasabing full cosmic disclosure or full cosmic data dump. So, sinisukot pa nila kung magiging chaotic ba ang society, how we will react. Speaking of full disclosure, Ma'am Cora, I think unti-unti na nga yata yung full disclosure na yan. Gradual na nangyayari ngayon kung sakasakaling sila nga itong mga nagpapakitang to dyan sa Amerika, parang pinapatikim na ang tao at pinapakita na, tama yung binabanggit nyo, Miss Cora, doon sa inyong ipinost sa Facebook na parang we are here and we're just around, parang we are ready to help, parang ganon. At we mean no harm, no? Miss Cora, yun ang parang ganon, no? Kasi binanggit na rin ng mga military ng US na wala naman daw sila nakikitang hostility dito sa mga nagpapakitang ito. Oo. Yun nga, kagaya sinabi ko kanina, kung talagang gusto nila tayong saktan, matagal na kasi they've been present for thousands of years. Actually, punta nga ako sa Egypt dati, meron ng mga hieroglyphs showing mga spaceships dun sa wall ng ng mga temples nila. So they've been around, but they haven't really been hostile. Meron mga hostile aliens, pero at this point na block off na sila ng Galactic Federation. So, even Corey Good says that, matagal na silang na block off to protect Mother Earth because nga of the ascension process. So, ang problema ngayon, kasi ginagamit nga ng deep state yung fear tactic, para matakot yung mga tao, ganyan. So, linalagyan nila ng kung ano-anong interpretation. Kaya tuloy,
nagkakaroon ng fear imbis na maging open yung mga tao sa mga posibleng maaring mangyari dahil sa kanilang presence. Ayun. So, pero ang problema dito, Miss Cora, parang nagre-resulta naman ng mass hysteria. Nagpapanik yung tao. Actually natural yan eh. Kaya nga yung full disclosure, mangyayari lang yan pag at least ang sabi ni Camille, mangyayari lang yan pagka nakalipat na tayo sa Earthshin. Kasi yung awareness natin, yung ating mental capability to absorb all the information from full disclosure will really shock us. Makita mo lang yung mga aliens sa iba itsura eh. Tayo nga, di ba? Makita ko ng foreigner, di ba, na iba itsura. Iba na yung attitude mo towards that person. Lalo pa yung mga alien beings na iba-ibang itsura talaga. Yung iba, malaking mata. Yung iba maraming kamay. Yung mga ganun type. Or yung iba, mukhang lizard. Yung ganyan. So, di lalong masyashock yung mga tao. Tama. So, magiging lang yan, magkakaroon lang ng full disclosure talaga pag nakalipat na tayo at lumawak na ang ating awareness or ang mental capacity natin to understand what this is all about. Kasi pinaniwala tayo na tayo lang ang tao sa buong universe. Yes. Di ba? Ngayon, ganun ang gusto lang palabasin na tayo lang ang tao dito sa buong universe. Just me naman, di ba? Common sense lang, di ba? So, pero mayroon akong gustong i-feed sa inyo kasi isa rin sa mga naging guest natin recently, si Nico Chua, and meron siyang connection din with extraterrestrial beings, mga Andromedans. Pero ang binabanggit niya dito ay nag-connect siya ulit sa kanyang mga galactic ancestors. Ang sabi ng kanyang mga guides, ano ba to? Right? Sa recent visit lang daw, alright, sandali. Hindi daw sila, mga Andromedans, ang nagpapakita ngayon na nagpapakita as drones, dapat daw instead para ma-scan yung buong paligid pati mga tao lalo na yung thermal status ng Earth. Parang yun daw yung nagiging purpose. Kaya nagpaikot-ikot to scan itong parts of the planet kung anong status daw ng planet Earth. Kuya Ray, yan yung sinasabing first stage ng first contact. Yung ba yun? Reconnaissance ata. Something reconnaissance. So we are now first contact. We are now in the stage of reconnaissance. First contact ang tawag sa kanya, yeah. Oo. Ang sabi ng kanya mga guides, malaking bagay daw yung radiation and thermal heat sa mga tao na nagkukos ng consciousness fluctuations. Pwede yun sinasabi niya. Sa heat mismo daw nila na may measure yung behavior ng tao. Yun ang binabanggit. Alright, so I think may basis na Ma'am Cora, itong ganitong mga pronouncement. Meron din school of thought na maaaring ina-activate na yung mga liquid crystals sa ilalim ng Earth para in preparation for the ascension. Same liquid crystals ang pag na-activate yun, sila yung mag-a-assist sa humanity para maka-ascend. So, mahirap i-explain kasi yung crystals na yan, buhay yan, di ba? So, nandun sila sa ilalim ng, and they emit certain types of energy. Yung sinasabi natin na ang technology nitong mga alien beings na to are way ahead of us, way advanced, and it goes beyond our, minute understanding of what the universe can actually provide in terms of ability to move from one galaxy to another or one solar system to another. Pero sa kanila, they can do it in a millisecond or something like that. And yun nga yung sinasabi rin nila na the shift will happen so suddenly na bigla ka na lang magigising, nasa ibang mundo ka na. Ganun.
So, Oh, yes. pati yung kamalayan mo, mag-iiba rin. Ganun. Mhm. Kasi wala na yung density that we have here in Mother Earth. But now, ongoing tong ganitong sinasabi mga Brother Norman na reconnaissance, first contact, ano, so we consider this as first contact ng mga galactic being. And sa US lang ito. So hindi pa ginagawa sa ibang mga lugar like dito sa Pilipinas. Wala pang ganyang mga event or although may mga sightings na rin Miss Cora, no? Meron. Meron na rin daw eh. Bihira lang. Kuhanan ko na ng litrato, di ba? Oo nga. Pati daw sa Bulacan dito kila Nanang din daw eh. Si Nani Baby, may nakikita na rin daw sila eh. Mga orbs pa lang pa, mga sandel mo kumbaga. Doon sa Bulacan sa kanila. Actually, yung sa mga videos na nakuha dyan sa US, kapag i-zoom nila yung mga camera, yung lente ng kanila, orb, Miss Cora, Brother Norman, orb yung nakikita. But actually, those are spaceships. Eh. Meron pa akong nakitang isang video na trinay nakausapin yung orb na yon at nagre-respond. Ha? Mayroong isang mag-ina ba yun na sinasabi, kung talagang narinig nyo kami, pwede ba kayo mag-blink? Nag-blink! O kung mayroong mang parang ginawang kung yes or no. Kapag yes ay isang blink, kapag no ay dalawang blink. So yun ang ginagawa. Yeah. Wait, what did you say? Say to the aliens in the sky, we love you, we welcome you. We love you! Oh my gosh. It blinked. It blinked. Oh Did you my see that? gosh. It's blinking in and out. Oh my Oh my gosh. god, it's blinking in and out for you, Kai. They can hear us. Do you see that? Oh my gosh. Mayroon pang isa Okay. naman. Yes, go ahead, Ma'am Cora. Alam mo, the way they operate these crafts are through mental telepathy na lang. Telepathic. Diba? Telepathic na lang. So, they're also telepathic when it comes to human communications. That's why, diba, may mga downloads tayo or nagmi-medium tayo kasi they're sending us telepathic messages. Yes, totoo yan. I agree with that. Lahat naman tayo nakaka-receive ng mga telepathic messages. Lalo na ikaw, Ray. Ako nga, hinihintay ko yung moment na bigla silang dumating, magkaroon silang declaration kung ano yung masasabi nila tungkol dito. Although may mga nakikuha na akong mga ilang mga information. So, ang ginagawa naman natin, we have to double check. Kaya nga nagkakaroon tayo ng ganitong pag-uusap ngayon, discussion, Ms. Cora, Brother Norman, to connect all these details, mga information na to, at magkaroon tayo ng isang direction na talagang nagpapakita na dito yung mga galactic beings. Pero hindi rin may iwasan na Ma'am Cora and Brother Norman na maaaring may gumagawa rin ng iba to create confusion. Right? Pwede rin. Kasi nga, as much as they can prevent humans from ascending, they will. Kasi Misery Loves Company, itong mga dark beings na to, as much as possible, mga talangkayan di ba? Hataking kanyan pababa, imbis na pataas. Sinasabi niya, Mang, that's what they will do. Tatakutin ka ng tatakutin para hindi ka makaangat. Kasi yung fear makes you heavy and hindi ka maka-absorb ng light pagka fear-based ng consciousness. Yes, pag fear-based ka, nagiging bulag yung mata mo eh. Takot lang, you operate out of fear. Lahat ng senses mo nagsha-shutdown, nagsha-shut off. Pag sinasabi ni Quick Tecore, equivalent sa sinasabi ni Amang Bathala na itong planet Earth ang naging last hurrah na lahat ng mga dark forces na nilinis niya mula pa sa mga ibang star systems, ibang galaxy. Dito nag-evacuate sa Earth. Dito na sila kumbaga ipo-purge. Parang ito na ang last hurrah nila, last stand nila. So they are doing all this kind of chaos. So we can expect a lot of chaotic possibility in the future. So we just have to brace ourselves, hindi lang to. So
yeah, we just have to just put our, you know, ever as old as it sounds, as gas na, we just have to put our faith on it. Na everything is gonna be all right eventually. You just have to go to the cleansing process, the disclosure process, the filtering of the truth, the separating of the wheat from the chaff, yung mga ancient scriptures na yan. So we just have to go through those, and then everything will just gonna be, full disclosure and full cosmic truth being brought to us. Pero may binabanggit dito sina Dr. Stephen Greer and si si Bill Carlson, Brother Norman. Napakinggan ko yun. Marahil daw, I don't know kung agree kayo dito, na maring kagagawan din to ng US government tapagtakpan yung kung ano nga ba yung totoong agenda nila. At they parang sinasabi na the government is creating a scenario ng alien invasion para maitaguyod yung kanilang mga programa sa space war na yan or whatsoever in the near future. So that is what is happening. The drones are a predictable launch of a diversionary and a confusing event. They're certainly not extraterrestrial or NHI. The pop culture now is non-human intelligence term, NHI craft. It's clear that they're able to have assets that are ground-based or in STIFs, subterranean facilities, or what some people call DUMBs, deep underground military bases, where they can launch these sort of objects and create all kinds of confusion and alarm and panic. This is now breaking all into the mainstream news, just as this group is pivoting to disclose the facts and the real information. So this is a PSYOP, psychological warfare operation. We predicted it. We've been predicting it for 25 years. If you read my paper that I wrote in 1999, it's on our website, drstephengreer.com, and it states very pointedly that the actors who are keeping this secret will take the momentum of disclosure and try to turn it into an alien invasion scenario, a good versus bad alien scenario, a way to keep war running all over the world, and also aggrandize the military-industrial complex with trillions of dollars in new spending to create a countermeasure to the alien threat. So we know this was the plan that was hatched in 1953 or so at the CIA. We have documents to that effect, and that it would only take place because there had been a long-term, multi-decade psychological warfare operation that began in the late 50s in earnest with the man-made UFOs, and then later where they were using altered humans, and then in the later robotic aliens to abduct humans and to instigate terrorizing events like mutilations. And on occasion where they placed these man-made UFOs over developing world villages and blown up the whole village and killed dozens of people. Now we have people on the inside. So anong take mo rito, Brother Norman? Ano yan, sabi lang Project Bluebeam 2.0, Project Bluebeam. Kasi hindi naman, kung meron silang technology ng Project Bluebeam, hindi pa rin ganun sapat eh. It's not gonna, hindi pa rin sapat susukat yung technology yung sinasabi niyang Project Bluebeam sa technology o tsaka mga moves na kayang gawin ng mga galactic brothers and brethren natin na mga alagad ni Amang Bathala. So para mga ano lang sila, mga kumbaga itong mga Project Bluebeam na to parang mga child's play lang eh, na mga small fries, small fish na parang nagbabato ng mga twigs sa mga tunay na mga military marines, mga marines. Yung talaga mga tunay meron, yung mga battle-hardened na mga intergalactic wars ng mga marines, ayun yung mga galactic brethren natin na sumubok na ilang planeta, na ilang galaxy, ilang star system ng mga digma ng ang pinagdaanan. Ito mga taga-Project Bluebeam na to, parang new kids on the block lang itong mga to kung ikukumpara sa kanila. So, parang siguro, sinusukat lang ng itong mga galactic brothers natin, yung gagawin nila. Pero may hangganan sila lang pwede lang gawin itong mga sino man ito nag-execute ng Project Bluebeam.
So they're gonna be stopped pag ginusto na itong mga taga-galactic brother natin, which is parang hindi naman, nakita mo, di ba, parang wala naman sila nakikitang harmfulness, parang hanggang doon lang sila, panakot lang, no? Opo. Parang yeah. Miss Cora, ano po ang inyong tingin dito? Yung mga alleged conspiracy theory? Maaari din gano'n, di ba? We cannot rule that out kasi wala naman tayong pruweba na talagang alien technology yan. Pero kung titignan mo yung capability ng mga so-called drones or spaceships man yun, parang hindi siya talaga from this world. And even Pentagon already said that it's not human. So, sa akin parang linilito nila talaga yung mga tao para magkaroon ng takot. So, sa atin, parang imbis na sabihin natin, baka kung ano yan, ganyan. Dapat sabihin na lang natin, huwag kayong matakot kasi kumbaga magdasal na lang kayo kung anong dapat natin gawin, ganyan, meditate and try to communicate with these beings, no? Kung talagang ang alien beings sila, kagaya ng sinasabi mo, may mga mediums na nakaka-receive nga ng telepathic messages sa kanila. So, prayer is very important. Prayer and meditation are very important. Discernment is also very important. Tignan nyo kung ano yung mga information na binibigay ng, hindi lang ng, ng mga beings na yon, kundi pati yung mga gobyerno rin. Kasi si Trump nga, dinidare niya diba? Dinidare niya yung US military. Ba't hindi nyo sabihin katotohanan? Para, alam nyo naman yan Kung hindi nyo, kung sakaling why don't you shoot them down? Diba sabi ni Trump? Ba't hindi nga nila sinushoot down? Diba? Actually, meron na nga nagtangka binaril talaga hindi naman tumama. Alright. Pag nag-retaliate yung mga yan, kawawa tayo. And although they won't do that. They won't do that. They won't do that, Ma'am Cora, balikan ko lang yung iniwan ko kaninang discussion natin ngayon about President Donald Trump. Sa palagay mo ba ay ito na yung time kasi parang nararamdaman din naman natin parang nakakaroon na nga ng unti-unting disclosure itong ganitong detalye tungkol sa mga extraterrestrials. Meron kayong pagkakataon na sasabihin na ni President Trump na totoo na mayroong Galactic Federation and they are now here and we constantly communicating with them, Ms. Cora? Ang tingin ko, bago mangyari yun, magkakaroon muna ng declassification of information tungkol sa mga pinagagawa ng mga galamay ng dilema. Kasi for a long time, talagang sinisira nila yung mundo. At very high, people in very high places are involved. And hanggang hindi aware yung mga tao na may ganitong na activities yung mga dilim, kumari yung mga satanic forces na involved talaga yung mga high people in high places. Magkakaroon muna ng ganong revelation and kailangan muna ng justice, especially for the children. Ang daming mga children na oppressed. Ganyan. So, ang tingin ko, yun muna ang mangyayari. Kaya nga, yung dilim, natitreaten sila sa pagpasok ni President Trump kasi talagang ang niya is really declassification and disclosure of this negative information. Kaya si Elon Musk is a very critical part of the government, of the US government now. And they're going to weed out the corrupt people in Washington, D.C. Yan. So, and talagang kakalugin nila yung US government ngayon. Kaya takot talaga yung mga, well, I wouldn't say just Democrats, even the rhinos, mga Republicans in name only. Kasi mabubuko na sila Yan. Yan ang Si Brother Norman, ikaw laging nandyan sa Amerika and I know na updated ka rin sa mga news dyan. Pero speaking of Elon Musk, sa palagay mo ba, Brother Norman, malaking may tutulong ni Elon Musk tungkol dito sa declassification ng mga extraterrestrials, itong mga detalye, information about ETs and UFOs? Actually, no doubt about it Actually pa nga si Elon Musk nag-present na hindi siya parang may pagka-atheist pa nga siya. Pero sabi niya, nagpakita sa kanya si Jesus Christ on his dream
to show all of this para gawin itong mga to. So, he's now a believer. So, hindi ako magtataka talaga. Kasi, yan ang goal naman ng technology niya, papuntang anti-gravity. Yung mga SpaceX niya, Raptor, advanced rocket technology, nakakapag-land siya, vertical takeoff and landing na, VTOL, yung mga space shuttle niya, pinapaland, accurate na. So, yun ang inano niya Ang di lang niya ma-access talaga yung anti-gravity, yung talagang in-access ng mentor ko, si Wesley Bateman, siya yung progenitor nung dito ko lang to sabihin na secret space, Project Shiba Nova classified to as the secret by the US government until now ata Nandito to ngayon nasa National Ignition Facility sa NIF doon sa Lawrence Livermore Labs dito sa may UC Berkeley. Sa Berkeley dito malapit lang sa south namin, mga siguro 20 miles lang ang layo south ng namin ng Vallejo. So mga to sa Berkeley. Andun yung NIF, yung Los Alamos Lab. Andun yung mga secret technologies nila Los Alamos Lab. Meron na rin yung Los Alamos Lab sa UC Berkeley. Nandun yung mga tinatago nila. Siguro wala pang access. Pag nagawa ng access dyan si Elon Musk, yun na yung big win sa atin. Tiyak na game over na yun para sa kanila. So, i-integrate lang niya sa SpaceX niya. Magiging, alam mo na, madideclassify instantly yung mga anti-gravity na to. Pero sa nga lang, may makakaharang talaga. Namely, yung military, yung mga iba-ibang general. Kasi, ang isa sa alang-alang dyan yung pag na-access to sa ibang kamay, sa mga agents of foreign power, mga iba, lalo na ngayon, di ba? Big bash yung mga China, Russia, Iran, mga enemies of the state, enemies of the US. So, yung medyo maingat pa talaga sila kasi pag mag-place to in the wrong hands, parang they have an instant nuclear bomb na parang 60 bombs in the tip of their hands So, ganun ang magiging significance itong mga technology na to. So, yung pa rin yung magandang beneficial precaution for us kasi nandito pa nga tong imbis na makatulong, di ba? Merong tayong BRICS, yung Russia, India, China, yung dalawa doon, yung tsaka si parang may pagka-rogue-like pa sila na alam mo na, parang dictatorial na mga ang tawag dito? Mga nepotistic totalitarian regime pa yung nandun sa dalawang yun. So, kaya nandun pa yung hindi pa natin maasasabi na ilalabas to into public, into mainstream, into commercial use dahil nga sa mga factors na nasabi ko. Madami pa talagang sagabal, kalaban ng mga bad elements na hindi dapat maka-access dito sa mga to. So, that's the take from the classified military side. All right. Okay. So, I think, dadagdag yes, ko lang. Ms. Gora, go ahead po. Hindi lang si Elon Musk ang importante dito kasi yung FBI, papalitan ng leadership. Si Kash Patel na yung papasok. Nag-resign na nga yun si Christopher Wray. Si Christopher was really working for the dark. Kaya they raided Mar-a-Lago and then they did a lot of bad things for Trump. Hanggang ngayon, di nila na-investigate yung kung sinong pumatay, yung nag-attempt mag-assassinate kay President-elect Trump. So with the entry of Kash Patel, he will also enable yung declassification. Unang-una na dyan, sino ba pumatay kay JFK? JFK Sr. At yung mga ganun type, yung 9/11, sino ba talagang pakana niya? That's it. Hanggang ngayon, tinatago yung mga information na yun. So, ilalabas yan lahat. Unti-unti. All right. So, going back to this drone sightings, we only have, I think we only have 7 minutes to go. Ma'am Cora and Brother Norman. So, ano magiging treatment dapat dito ng mga authorities in the US? Kasi, I think iba ginagamitan na rin yata nila na anti-drone guns meron ding proposal na dapat daw kumuha ng Iron Dome ang defense system na galing sa Israel. Patriot missiles. Hindi ba masyadong delikado yan? Kasi kung halimbawa yung Iron Dome, lahat yan matatamaan.
Ano magiging consequence ito, Ma'am Cora, kung sakasakali? Baka meron mga friendlies naman tong ito, wala namang hostilities na nakikita, hindi sila hostile. Di ba dapat, Yun nga, hindi dapat ganun, no, ang approach? huwag nga tayo matakot kasi the objective is to make us be afraid. Diba? Mhm. So, kaya nga nandito sila kasi pinipigil nga nila yung gulo eh. Mhm. Diba? If they can disengage nuclear warheads, they can disengage anything. Yung ganyan. So, what's going on right now is there are dark forces preventing the inauguration of President-elect Donald Trump because he is against the deep state. And he's going to disarm the deep state. So, yan ang primary goal nila is to prevent that and to stay in power. Kasi hanggat kaya nilang i-control ang mundo, they will, di ba? Yan ang ano nila. So, kailangan kalma lang tayo, mag-observe tayo, and try to get as much information from all different sources. And then it's up to you to make your decision. Ano ba talaga to? Alright, may pinapakita lang sa akin images while discussing this. Parang merong isang senaryo na maaring mapunta na doon sa isang senaryo na they will show up at makikipagkita na sa tao. I don't know kung kailan, pero parang yun ang tumbok ng nangyayari sa ngayon eh. But Norman, ikaw ba'y ganun din na ng marahil feeling mo or nakikita mo in the near future? Yun na nga eh, parang yun yung sinasabing ano eh. Kasi actually may 4 stages yung first contact, nasa first stages tayo. Yung tatlo nakalimutan ko na, so I have to review my notes eh. Nakalagay sa libro ni Wesley Bateman. Yung, siguro yung sinasabi mong ano, yung parang pagpapakilala, talking directly is the second stage of the first contact. Okay. Na parang ano, culture exchange, parang something has to do with that, with culture exchange. Pero sa ngayon siguro, masasabi natin ngayon, siguro sa public, they have to tone down the fear kasi parang masasabi natin the white hats are in charge. Yun yung mga sinasabing white hats sa mga denizens of light na talagang nag-work para sa betterment ng humanity. They're the ones doing the action. Parang tinitake over, parang siguro nagtitake over sila above Pentagon eh. So sabi nila, sige Pentagon, ano muna kayo dyan? Kasi since kakampi nyo kami, white hats kami na yung in charge dito, we are much more capable than you are kasi mga alam mo na mga 15 sila, mga telepathic sila. So I think kaya walang ano eh, kaya kibit-balikan po ng Pentagon, hands off sila, linis sila, hugas kami muna sila sa ngayon na pinapaubayan mo lang nila sa white hats ng mga first secret space program, mga black ops. Kasi sa mga black ops may mga ano rin naman diyan eh. May mga officials, mga military officers na they have the betterment of humanity in their mind. So yun yung mga ginagawa nila action ngayon. So pang reconnaissance, para preparation para do sa mga first contact, papunta sa mga iba ng civilization. So pero Ma'am Cora, maraming salamat ba naman. Ma'am Cora, tama yung para approach din nila, no? Nakikipag-interact sila sa tao, maybe to lessen yung fear ng tao at sinasabi na nandito kami, handa kami makipag-communicate sa inyo in whatever way, no? Di kayo makakuha telepathically, nagpapakita ka kami visually. Di ba itong ang show mo ginagamit nila para makabigay ka ng message sa kanila. Kaya nagpapasalamat, I'm sure nagpapasalamat sila sa iyo at binibigyan mo sila ng espasyo para maibigay rin yung message nila. Ang ano talaga dito is it's a message of peace. Kung tutusin mo, during the time of yung first term ni President Trump, walang gera. No po. Yeah, exactly. Tapos yung pumasok si Biden, nagkaroon ng gera. Kasi yung gera, pinagkakakitaan nila yan eh. Correct. Yeah. Diba? Ilang billion na pinadala big business sa Ukraine, malaking business. sa Iran. War economy. War economy, yes. May kickback sila dyan. Tsaka, syempre, yung military-industrial complex, sila yung gumagawa ng mga arms, di ba? So, business yan sa kanila. So, we have to view it that way. So, hanggat kaya nilang takutin tayo at makipaggerahan, gagawin nila yon. Pero yun nga, kaya threatened sila kay President Trump kasi ayaw ni Trump ng gera. Kasi, dami namamatay eh, di ba? So, each time tinatanong si Trump, saan ka ba, sa Ukraine or Russia?
Sabi niya, I just want to end the wars because I want to end the killings. Ganun lang sinasabi. Alright. Thank you so much, Ma'am Cora and Brother Norman. Ma'am Cora, maraming salamat po sa inyo yung binigay sa napagkakataon ngayon sa ating Zoom discussion tungkol dito sa US sightings ng mga drone. Any last word po, Ma'am Cora, sa ating mga taga-subaybay? Yeah, sa akin, yun nga, nagpapakita na tong mga kaibigan natin sa iba-ibang galaxy or ibang star systems, no? Especially itong Galactic Federation. So, matagal na sila nakikipag-communicate sa atin. Kailangan lang maging bukas ang isip natin para hindi pumasok ang takot at maging open tayo dahil ang mensahe talaga nila ay peace. World peace, at love. Yan. So, kung maaari, doon tayo mag-focus at ituon natin yung kaisipan natin doon sa dalawang bagay na yun. Kapayapaan at saka pag-ibig. Brother Norman, maraming salamat. Salamat din ho. So, papalagan natin yung 100 butterfly effect from within to the without. Meditate. Siguro, meditate. Hone your inner craft. Kung saan ka magaling na craft na libangan mo or saan ka na peace of mind. Saan ka nalalaging peace of mind mo. It's either crocheting, pagbuburda, or whatever craft that you have in the home economics. Mga ganun bang bagay. And meditation na rin para mga fifth dimensionals. So, yeah, from the within to the without, 100 butterfly effect, namaste. Yun na lang. Thank you so much. Ma'am Cora, maraming salamat po sa inyo. And Brother Norman, thank you, Ray. Maraming salamat. Have a good night, ha. Thank you so much. Inyo pa rin pong lingkod, mga kaibigan, si Ray Sibayan. Ingat po tayong lahat. Maraming salamat po. So yan, mga kamisteryo, ating talakayan ngayong gabing ito. And of course, maraming salamat sa ating nakaagapay sa ating programa. Wala iba kundi sina Miss Cora and Norman na nagbigay din ng mga wisdom at kaalaman tungkol dito. Pero I think the best talaga ay yung tinatawag na full disclosure na existence ng Galactic Federation. And of course, ito'y bahagi din ng proseso ng ascension ng tao. Alright? Salamat po sa matumutok sa ating programa, Gabi ng Misteryo. Hanggang sa muli. See you. Gabi ng Misteryo.